Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Medyo nakaramdam ng kakaiba si Seyaong sa taong ito, kaya agad niya itong tiningnan. Kasabay ng kanyang pag-ikot, bigla siyang nagpakawala ng isang malakas na suntok, ngunit madali lang itong naiwasan ni Marucci sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas, na naglikha ng tila isang ipo-ipo. Mula sa itaas, tiningnan niya si Seyaong sa ibaba, habang tumatawa, sinabi niyang, "Well, natakot ako dun," habang si Seyaong ay medyo nagtataka. Hindi alam kung sino ang lalaking ito. Kaya tinitigan siya ni Marucci at nagtaas ng kilay at sinabing, "Mukha kang naguguluhan. Medyo nagigilty siguro." Habang si Seyaong ay tahimik lang na nakatitig sa kanya. Kaya sinabi ni Marucci na sa isang banda alam mo kung ano ang nararamdaman nila. Pero sa kabilang banda mali ang iniisip mo. Di ba? Medyo naiinis na si Seyaong, habang si Marucci patuloy pa din sa kanyang sinasabi, ngunit sa sandaling ito, kinikilala mo na mali sila. Ang iyong puwersa na kilalanin na ang iyong sarili. Nagalit siya dahil sa kanyang mga narinig na sermon mula kay Marucci. Naggangalit ang kanyang mga ngipin. Kaya biglang nawala si Seyaong sa kanyang kinatatayuan. At biglang inatake si Marucci gamit ang isang malakas na suntok. At sinabihan niya itong tumahimik. Hindi siya nabahala sa paparating na suntok, kaya tumawa siya ng malakas na parang baliw. Dahil sa malakas na suntok na pinakawalan ni Seyaong, nagdulot ito ng malaking usok sa paligid. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan makikita si Kim Sang-pil na may kausap sa telepono. Sinabi ng kanyang kausap na naload na namin ang mga sasakyan. Kapag nalampasan na natin ang checkpoint, magiging maayos na ang lahat. Sa likod niya ay isang grupo ng mga tao ang nakikinig sa usapan. Sinabi ni Sang-pil sa kanyang kausap na nagpadala na ang Shinjin Group ng isang grupo ng mga tao upang tumulong sa amin, sundin lamang ang paunang natukoy na ruta. Ang tao sa kabilang dulo ng linya ay nakatayo sa harap ng pickup truck. Ay agad na sumang-ayon sa kanyang kausap. Ibinaba niya ang telepono, siya pala si Kim Sang-pil, ang chairman ng IG Security. Ang ama ni Chang-su. Sa likod niya ay tatlong lalaki ang nakasuot ng formal na suit. Nakaupo sa gitna ang ama ni Lee Soo-yeon na si Lee Jo-yang, pinuno ng grupong Shinjin. Ang direktor ng departamento ng buwis na nakaupo sa kanan ay ang ama ni Dahon na si Nam Ki-jong. Na gustong malaman kung ang bagay na iyon ay talagang kayang patayin ang halimaw na iyon. At ang ama ni Eugene, ang chairman ng Goodfield Company, na si Kim Jun-gyu, ay nagsalita, sinasabi ng mga tao na ang tanging paraan para patayin ang taong iyon ay ang paggamit ng bomba na may kapangyarihang sirain ang isang buong lungsod. Hindi nagmamadaling sumagot si Sang-pil, ngunit nakatayong nakatingin sa lungsod sa labas ng bintana. Pagkatapos bigla siyang nagsalita, "Huwag kang mag-alala." Sisigaw siya hanggang sa kanyang huling hininga. Isang bahagyang pagpindot lang, siguradong tatamaan siya ng apoy. Kapag nangyari ito, hindi na ito makakatakas. Masusunog siya tulad ng kanyang kalunos-lunos na mga magulang. Bigla niyang kinuyom ang kanang kamay. Sa paningin ng mga lalaking nasa likod niya. Gustong magtanong ulit ni Lee Jo-yang, "Alam mo ang ginagawa mo, di ba?" At agad na sumagot si Sang-pil ng, "Siyempre, hindi lang si Tak ang ating target. Gagawin ang welga hanggat maaari. At i-frame ang mga walang kakayahan na tanga sa gobyerno bilang salarin. Ni hindi nila maprotektahan ang aking inosenteng anak." Pagkatapos biglang nagsalita si Jo-yang. "Magaling. Ang mga puting phosphorus munition ay sapat na upang makapatay ng marami. Maging si Jang Yong-ho ay walang magagawa tungkol dito. Dapat magbayad ang mga nagkasala sa atin." Si Jang Yong-ho ay tinatanong ang kanyang kausap. Makapangyarihan ba talaga siya? Kumpiyansang sagot ni Yan Yeon-jong, "Yes sir." Naiisip niya na ang mga taong ito ay kapareho ng lakas ni Tak Se-young. Nag-aalala ang boses ni Jin Suk sa kabilang dulo, ngunit hindi nga natin kayang hawakan ang isang superhuman. Kung ganoon kalakas, ano ang mangyayari? Kung siya ay kasing lakas ng sinasabi mo. Well, magkakaroon na naman ng isa pang superhuman na alalahanin. Tama, sambit ni Yeon-jong, sa katunayan, kung mawawalan tayo ng kontrol sa kanya, maaaring lumala pa ang sitwasyon. Ngunit, kung mahahanap natin siya at masimulan ang Marucci Project, ngayon ay ibang kwento na. Nagsusumikap kami para sa proyektong ito mula noong panahon ng Korean Central Intelligence Agency. Sa pagtingin sa dokumentong may label na Top Secret, nagpatuloy siya, ngunit dahil hindi pa natatapos ang proyektong ito, iminumungkahi kong magpatuloy ng palihim.
Dapat natin mahanap siya sa kahit anong paraan. Ngunit kailangan muna nating alisin si Tak Seyaw. Kapag nagawa na natin yon, habang sinasabi niya yon, si Yong-hu ay seryosong nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Pagkatapos nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Sa wakas masasaksihan niyo na. Ang bunga ng ating 30 taon, kasama ang lihim na proyekto, isang proyekto na maaari lamang maisakatuparan sa pamamagitan ng maraming sakripisyong ginawa sa ating tinubuang bayan. Magkakaroon ng pagkakataon ang South Korea na maging pinakamalaking superpower sa mundo. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan makikita ang napakalaking usok dahil sa ginawang suntok ni Seyaw na nagdulot ng malakas na pagsabog. Pagkatapos makikita ang isang lalaki sa rooftop na nag-uulat na si Tak Seyaw at Maruchi ay nagkaharap na. Ayon sa kanyang kausap, tinanong niya kung nasaan na sila ngayon. Agad na sumagot ang lalaki, mga 5 kilometro ang layo nila sa Myeongdong. Sinabi ng kausap niya sa kabilang linya na huwag lumapit, panatilihin ang distansya para sa kaligtasan. At agad na sumagot ang lalaki ng yes sir, pinapanood ko sila sa isang ligtas na distansya. Ngunit bigla siyang nagulat sa nakita. Kaya kinailangan niyang umiwas ng mabilis dahil sa may lumilipad patungo sa kanya, na naging dahilan para masira ang rooftop. Sa pagbabalik tanaw sa malalim na butas na nilikha ng pag-ataking iyon, namutla siya at lumingon sa gilid. Nakita niya ang buong katawan ni Seyaw na nakadikit sa dingding ng rooftop. Gamit niya ang kanyang malalakas na braso para pigilan ang kanyang pagkahulog, hindi siya mukhang nasaktan, ngunit tila galit na galit, hindi pinapansin ang sinumang nakapaligid. Kaya tumalon siya ng malakas pabalik kung nasaan si Maruchi, na ikinagulat ng lalaki. Habang ito ay pinagpapawisan. Pagkaalis ni Seyaw bigla siyang napaungol, anong ligtas na distansya. Pagkabalik ni Seyaw muling nagsalubong ang dalawang halimaw na ito. Makikita sa mga ngiti ni Maruchi na siya ay nasisiyahan sa magandang laban nila ni Seyaw. Biglang nagkasalubong ang kanilang mga pag-atake. Ang kanang suntok ni Seyaw ay direktang tumama sa kaliwang paa ni Maruchi, na kanyang ikinagulat, sa sobrang lakas nito halos bumaon sa kanyang paa. Dahil sa parehong malakas na pag-atake, pareho silang tumalsik sa magkaibang direksyon, na lumikha ng makapal na usok dahil sa kanilang pagbagsak. Paglabas ni Seyaw, hinawi niya ang makakapal na usok na nakaharang sa kanyang harapan. Sinusubukan niyang hanapin si Maruchi, ngunit bigla itong sumulpot sa kanyang likuran. Kaya agad niyang iwinasiwas ang kanyang kamay, ngunit masyadong mabilis si Maruchi, kaya madali niya lang itong naiwasan. Yumuko siya para mag-counter-attack, sabay ikot sa kanyang katawan. Pagkatapos bumitaw ng isang malakas na sipa na direktang tumama sa tiyan ni Seyaw. Napakagat siya sa kanyang ngipin dahil sa lakas ng atake ni Maruchi. Napayuko siya at tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Sa sobrang lakas ng sipa, ang kanyang katawan ay lumipad pasulong. Diretso lang na lumipad pasulong, na lumilikha ng mahabang landas na nagpasabog sa bawat madaanan. Si Seyaw nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang isinasaalang-alang niya ang sitwasyon. Mukhang mas tense ito kaysa sa inaasahan niya. Bago pa siya magmadali upang mahuli ang lalaking iyon, nakita niya itong maagap na nagmamadali patungo sa kanya. Sa isang masayang ngiti, sinabi niyang, hindi lang ikaw ang halimaw dito, dumiretso si Maruchi kay Seyaw at direktang bumangga sa kanya sa ere na gumawa ng matinding pagsabog. Kaya nagulat si Maruchi dahil madali lang na naharang ni Seyaw ang kanyang malakas na sipa gamit ang kanyang braso. Kaya iniunat ni Seyaw ang kanyang kanang kamay at ikinuyom upang maglunsad ng isang malakas na suntok. Kaya agad niyang inilagay ang kanyang mga braso sa harap niya upang ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos solidong tumama ang malalaking kamay ni Seyaw kay Maruchi sa sobrang lakas, halos mabali ang kanyang mga kamay sa pagdepensa. Ang sandaling iyon ay tila huminto sa isang segundo at pagkatapos ay ang katawan nito ay itinapon sa lupa ng malakas na parabang sisirain nito ang ibabaw ng kalsada. Ang mga tao sa malapit ay nakatayo doon na mukhang tulala ng hindi nag-aalala tungkol sa pagtakbo palayo. Nanonood pa rin ng nakadilat ang mga mata habang ang kalaban ni Seyaw ay itinaas ang kanyang mga paa at pagkatapos ay yumuko at umupo, sabik na bumalik sa laban. Makikita ang patak ng dugo sa lupa, napakamapanganib ang suntok na yon, buti na lang at hindi normal ang taong ito. Kaya napapangiti na lang siya dahil sa nangyayari. Pagkalapag ni Seyaw sa lupa, bigla siyang nawala sa kanyang kinatatayuan at mabilis na sumugod kay Maruchi. Habang si Maruchi ay napapangiti na lang. Kaya agad naghanda ng malakas na suntok si Seyaw habang si Maruchi,
ay naghahanda rin ng malakas na sipa. Nang magkasalubong ang kanilang pag-atake, ay nagkaroon ng matinding pagsabog at pagyanig ng lupa. Parehong tumama ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa, pareho silang huminto saglit nang mapagtanto nilang ang lakas ng kalaban ay katumbas ng kanilang sarili. Makikitang tumama ang sipa ni Marucci sa mukha ni Xiaong habang ang suntok ni Xiaong ay tumama rin sa mukha ni Marucci. Ang pag-ataking iyon ay naging dahilan upang pareho silang tumalbog. Gamit ang kanilang malalakas na mga binti, sila ay nakatayo pa rin, pagkatapos ay pareho silang nagkatinginan. Muling naggangalit ang kanilang mga ngipin, sabay na sumugod sila sa isa't isa, at sabay din naglunsad ang kani-kanilang mga pag-atake. Ang isa ay dalubhasa sa mga sunto, ang isa ay dalubhasa sa paggamit ng mga binti, pagkatapos makikita sa kanilang mukha ang bakas ng kanilang mga pag-atake. Habang sila ay tumatalbog palayo, ginamit yon na pagkakataon ni Xiaong. Kaya agad niyang pinagalaw ang kanyang mga daliri upang kontrolin ang kanyang espada papunta kay Marucci na agad din naman niya itong naramdaman. Habang mabilis na bumubulosok pababa ang espada, biglang lumingon si Marucci sa direksyon kung nasaan ang espada. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at nagsipagliparan ang mga tipak ng semento nang tumama ang espada kay Marucci. Nakatayo si Xiaong habang kinokontrol ang espada. Nanginginig ang kamay ni Marucci habang nakahawak sa espada. Laking gulat niya nang makitang napigilan ni Marucci ang kanyang espada. Gamit ang malalakas niyang kamay nagawa niyang pigilan ang espada bago pa man ito tumama sa kanyang katawan. Sumigaw siya ng malakas, sinipa niya ang espada pataas, kaya nagpaikot-ikot ito sa ere. Kasunod nun tumalon siya ng mataas upang sabayan ang espada. Pagkarating niya sa taas umikot siya at iniunat ang kanang 20 upang sipain ang espada. Ngunit bago pa niya ito masipa ay tumingin muna siya kay Xiaong. Sa wakas ay nagawa niyang maibalik ang espada sa may-ari. Sa sobrang lakas ng pagkakasipa bumulusok ang espada pababa, ngunit biglang itinaas ni Xiaong ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang espada. Ngunit bago pa man ito tumama, ang puwersa ng espada na nagmula sa pag-atake ni Marucci ay naglikha ng malakas na hangin sa kanyang likod. At matagumpay nga niya itong napigilan bago pa maabot ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tinitigan niya si Marucci ng may seryosong ekspresyon. At agad na kinontrol ni Xiaong ang kanyang espada na pumunta sa kanyang gilid. At muling nagsalita si Marucci. Muntik na yon. Habang seryosong nakatitig si Xiaong kay Marucci, sinabi ni Marucci sa kanyang, kung ang iyong espesyal na kakayahan ay ang espadang iyon, tama ba? Nakaupo sa helicopter mag-isa, nanginginig ang kamay ni Han Jae-han na hawak ang manibela. Dahil ngayon lang niya nasaksihan ang dalawang halimaw na nag-aaway sa isa't isa. Siya ay namumutla at nanginginig ang kanyang katawan, sinasabi niya sa kanyang isipan. Nagumagapang ang buong lugar ng mga halimaw na superhuman, ang una ay ang lalaki sa may elevator at ngayon ay siya. Sa tuwing sila ay sumusuntok at nagsisipa sa isa't isa, ang kalsada sa ibaba ay sumasabog, na gumagawa ng napakalakas na ingay, maging ang kanyang helicopter ay hindi nangahas na lumapit. Sa sulok ng kalye, narinig ang tunog ng makina. Maraming truck ang sabay-sabay na dumating. Lumiko sa pangunahing kalsada at dumiretso sa lugar kung saan mahigpit na nag-aaway ang dalawang halimaw. Tiningnan ito ni Han Jae-han ng may hinala, malinaw na pribado ang mga sasakyang ito kaya nahulaan niyang hindi sila ipinadala ng hukbo, ngunit ano ang mali sa kanila? Si Tak Xiaong ay nasa kanto lang na nakikipaglaban at gayon paman ay pumunta sila dito, ipinarada ang kanilang mga sasakyan at ang lahat ng tauhan ay bumaba na sa sasakyan. Bumuo sila ng mahabang linya ayon sa utos ng commander na nakauniporme ng Aegis at kumalat kung saan-saan, sabay-sabay na nagpaputok ng baril sa magkabilang panig. Noong una, inakala ni Han Jae-han na ito ang bahaging ginamit upang labanan si Tak Xiaong, ngunit sa katunayan ay sinasalakay nila ang grupo ng mga sibilyan na nagtipon. Napasigaw siya sa gulat, ano ang ginagawa ng mga bastos na yon? Bakit nila binabaril ang mga sibilyan? Pagkasabi nito, biglang huminto ang piloto nang makita niya ang bubong ng puting truck na unti-unting bumukas sa utos ng isang sundalo na iwinagayway ang kanyang kamay. Biglang nataranta si Han Jae-han sa kanyang nakita dahil siya ay isang sundalo ng hukbo at nakita niya ito kaya alam niya kung ano yon. Sa tabi ng kung saan sina Xiaong at Marucci ay patuloy pa ring nakikipaglaban, nakatanggap si Xiaong ng mataas na kalidad na sipa mula kay Marucci. Nang ikinuyom niya ang kanyang mga braso at ibinalik ang kanyang katawan, ang espada ay agad na sumunod sa utos ni Xiaong, mabilis na lumilipad patungo sa kay Marucci.
na gustong putulin ang mga binti ngunit madaling naiwasan gamit ang mabilis na pagtalon. Pagkatapos ibinaluktot niya ang kanyang mga binti upang kontrahin ang paparating na suntok ni Seyaw. Marahas na nagbanggaan sa ere ang dalawa sa isang segundo, sapat na para maramdaman ang kakilakilabot na lakas ng isa't isa na nagdulot ng malakas na pagsabog at pagkatapos ay parehong lumipad palayo ang dalawa sa magkaibang direksyon. Si Marucci ay sumuray-suray ng ilang hakbang pagkatapos ay nagpreno sa aspalto, sabay tingin kay Seyaw habang tumatawa, ngunit bigla niyang naramdaman ang panganib sa itaas. Kaya bago pa ito tumama sa kanya, ay matagumpay niya na itong naiwasan. Agad nang umiti si Marucci habang sumusugod kay Seyaw upang kontrahin ito. Habang si Seyaw ay nakatitig lang sa kanya. Ang espada ay itinaas ang kanyang sarili sa kalsada at umindayog patungo kay Marucci na naghahanda na muling bumangga kay Seyaw. Lumitaw ito sa matipunong braso ni Seyaw bago bumagsak ang kamao nito sa mukha ni Marucci. Pinalipad ni Jae-han ang kanyang helicopter upang hanapin si Seyaw upang bigyan siya ng babala kaagad. Kahit gaano pa siya kalakas, tiyak na hindi siya mabubuhay kapag tinamaan siya ng mga puting phosphorus munitions. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kinailangan ng kumpanya ng Aegis na maghatid ng halos 100 truck. Dahil ang bawat isa ay nilagyan ng 2 set ng mga modernong artillery shell. Sa pagkakaalam ni Han Jae-hon, kapag napaputok ang bagay na yon, maraming inosenteng tao ang mamamatay dito. Sa pagmamadali, biglang nagmura si Jae-hon, mabuhay man siya o mamatay ito walang kinalaman sa akin. Para sa Korea si Tak ay isang terorista. Kung babalik ako doon at mahuli ako ng crossfire, mamamatay na ako ng wala. Pero hindi ko pa rin maintindihan ang nararamdaman niya. Ang aking mga magulang ay namatay sa parehong paraan. Nagtataka ako kaya napapamura na lang siya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.